Isang tahimik na bakasyon sa Palawan ang biglang naging sentro ng usapan matapos kumalat ang mga kuha ni na Daniel Padilla at Kyle Estrada. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. Lambingan nga ba o simpleng pagkakaibigan lang ang nakikita ng publiko? Habang nananatiling tahimik ang kampo ng dalawa, mas lalo namang uminit ang tanong online. Ano ang totoo sa likod ng mga larawan at video na pinag-uusapan ng lahat? Isang bakasyon ang dapat sanay tahimik at pribado ang biglang naging sentro ng usap-usapan online matapos kumalat ang mga kuwang larawan at video ni na Daniel Padilla at Kyle Estrada sa Palawan. Sa unang ordinaryong bakasyon lang, dagat, araw at pahinga mula sa trabaho. Ngunit sa mata ng publiko ang mga masususing netizens, may mga eksenang hindi pinalampas. Ang pagiging malapit, ang mga ngiti at ang tila natural na lambingan na agad nagpasiklab ng tanong, may namamagitan nga ba sa dalawa? Sa mundong ginagalawan mga artista, bihira ang kilos na hindi napapansin, lalo na kung ang sangkot ay dalawang pangalan na parehong kilala, parehong may saruling paluwi, may parehong sinusubaybayan at parehong may buhay. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit mabilis kumalat ang balitang ito at naging paksa ng mainit na diskusyon sa social media. Isang bakasyon na hindi inaasahan ang publisidad. Ayon sa mga ulat, namataan sina Daniel at Kyle sa ilang sikat na lugar sa Palawan. Hindi raw ito malaking grupo, tila piling tao lamang, tahimik at walang ingranding eksena. Ngunit sa kabila ng pagiging low-key, may ilang netizens ang nakakuha ng mga sandali na agad binigyang kahulugan biglang lambingan. May mga kuhang magkatabi, may kwentuhan na may kasamang tawa, at may mga kills na parang sa iba ay lampas na sa simpleng pagkakaibigan. Para sa fans, sapat na iyon para magsimula ang haka-haka. Sa panahon ngayon, isang segundo lang ang video ang pwedeng magdikta ng buong naratibo. At kapag pinag-uusapan ng dalawang sikat na personalidad, ang bawat detalye ay binibigyang bigat. Daniel Padilla. Sa gitna ng pagbabago, si Daniel Padilla ay matagal nang nasa mata ng publiko, mula sa pagiging teen idol hanggang sa pagiging isa sa mga pinag-uusapang leading man ng kanyang henerasyon. Bawat yugto ng kanyang buhay ay sinusubaybayan ng fans at kritiko. Sa mga nagdaang panahon, mas naging maingat siya sa paglalantad ng personal na buhay, mas tahimik, mas pribado. Kaya nang maiugnay ang pangalan niya sa bagong usapan, agad itong umani ng sari-saring reaksyon. May mga natuwa, may mga naggulat, at may mga nagtatanong kung handa na ba siyang muling buksan ang bahagi ng kanyang buhay na matagal niyang iniingatan. Para sa ilan, ang bakasyon sa Palawan ay simbolo ng isang bagong simula. Para sa iba naman, baka naman sa simpleng pahinga lang ito mula sa trabaho at ingay ng lungsod. Kyle Estrada, tahimik ngunit matatag. Sa kabilang panig, si Kyle Estrada ay kilala sa pagiging pribado pagdating sa personal na usapin. Anak ng mga respetadong pangalan sa industriya, maaga niyang natutunan ang halaga ng disiplina at pag-iingat. Hindi siya palastali sa intriga at mas pinipiling ipakita ang sarili sa pamamagitan ng trabaho kaysa chismis. Kaya't nang masangkot siya sa balitang ito, marami ang nagulat. Ngunit may mga nasasabing natural lang ito, isang dalagang may sariling buhay, may karapatang magbakasyon at may kalayaang makipagkaibigan. Ang tanong lang ng publiko, hanggang saan ang pagkakaibigan at kailan ito nagiging iba? Mga larawan, video at interpretasyon, ang mga kumalat na kuha ang naging mitya ng lahat. Sa social media, mabilis ang panghuhusga. Isang unggulo, isang hindi, isang hawak, lahat ay pwedeng bigyan ng kahulugan. May mga netizens na kumbinsidong may espesyal na namamagitan sa dalawa. May iba naman na naniniwalang masyado lang pinapalaki ang issue. May mga taga-suporta na nagsasabing kung may namamagitan man, wala namang masama. Parehong silang single, parehong nasa tamang edad, at parehong may sariling karera. Sa kabilang banda, may mga nananawagan ng pag-iingat na huwag agad magbigay ng label base sa limitadong ebidensya. Tahimik na kampo, maingay na publiko. Hanggang sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ni Daniel at Kyla. Walang opisyal na pahayag, walang kumpirmasyon at walang pagtatanggi. Para sa ilan, ang katahimikan ay indikasyon na may gustong protektahan. Para sa iba, ito ay simpleng pag-iwas sa gulo at pagrespeto sa pribadong buhay. Sa showbiz, may mga pagkakataong mas pinipili ng mga artista na hayaan mo nang humupa ang mga ingay bago magsalita, kung magsasalita man. Ngunit habang tumatagal ang katahimikan, lalo ring lumalakas ang usapan. Ang publiko ay naghihintay, nagtatanong at patuloy na nagbabantay sa bawat galaw. Reaksyon ng fans at netizens, hindi maikakaila ang hati-hating reaksyon. May mga fans na todo suporta at nagsasabing bagay ang dalawa. May iba namang mas maingat, nagsasabing huwag munang mag-assume. May ilan ding nagsasabi na dapat igalang ang pribadong espasyo ng mga artista.
Sa gitna ng lahat ng ito, lumilitaw ang isang mahalagang punto. Gaano ba kalaki ang papel ng publiko sa personal na buhay ng mga kilala? Sa isang banda, bahagi ng pagiging artista ang pagiging bukas sa mata ng tao. Sa kabilang banda, tao rin sila na may karapatang mamili kung ano ang ibabahagi at ano ang itatago. Palawan bilang tagpuan ng mga kwento, hindi rin maiiwasang banggitin ang papel ng Palawan sa mga usaping ito. Matagal na itong itinuturing na lugar ng pahinga, pagninilay at minsan pag-ibig. Marami ng kwento ang nagsimula sa isang tahimik na bakasyon, mga kwentong hindi agad inamin ngunit kalaunay na bunyag. Para sa ilan, romantiko ang tagpo, para sa iba, nagkataon lang ang lugar. Ngunit sa mata ng mga mahilig magbasa sa pagitan ng mga linya, may simbolismo ang lahat, lalo na kapag ang sangkot ay parehong nasa yugto ng pagbabago sa kanilang buhay. Ano ang totoo? Sa huli, iisa ang tanong na bumabalik. Ano nga ba ang totoo? Sa ngayon walang malinaw na sagot. Mayroon lang ay mga larawan, video at interpretasyon. Maaaring may namamagitan, maaaring wala. Maaaring simula pa lang, maaaring hanggang doon lang. Ang malinaw ang kwento ni Daniel Padilla at Kyle Estrada ay patunay kung gaano kabilis mabuo ang isang naratibong panahon ng social media. Isang bakasyon ang naging balita, isang sandali ang naging usapan ng bayan, hanggang sa may magsalita mananatili ang tanong. At habang naghihintay ang publiko, isang paalala ang dapat manatili sa likod ng mga headline at haka-haka. May dalawang taong may sariling kwento, sariling hangganan at sariling oras para magsabi ng katotohanan. At sa kabilang banda, Kyle Estrada o Daniel Padilla, Kyle Estrada dating rumors. Hayaan na natin. Sinasabi nila na si Kyle Estrada na mas gusto niyang ipaubaya. Sinasabi ni Kyle Estrada na mas gugustuhin niyang ipaubaya sa kanyang anak na si Daniel Padilla na kumpirmahin kung talagang may relasyon ito kay Kyle Estrada. At sinasabing pareho silang nasa tamang edad para kontrolin ang kanilang mga desisyon. Nasa tamang edad na kasi sila. Magagaling na lang sa kanila. Hindi naman ako mangunguna. Iyon ang sabi ni Carla. Pero kung tatanungin daw si Carla, agree ba siya sa magiging relasyon ng dalawa? Sinasabi daw ni Carla na okay daw siya sa magiging relasyon ni na Kyla at ni Daniel Padilla. Pareho daw itong mga taong respetado, parehong tahimik at parehong mga mature. Hindi na daw siya magpoproblema kung mayroon mang mga hiwalayang magaganap o kung ano man ang magiging problema nila, dahil alam niyang kayang-kaya nila itong panindigan. Kayang-kaya nilang dalawa itong lutasin na sila lang, na hindi na kailangan pang maghanap ng iba, na hindi na kailangan pang maghanap ng mga intriga, na kailangan pang maghanap ng mga kaibigan na sasama sa kanya, na magbibigay sa kanya ng payo o higit sa lahat, maghahanap ng kakampi para lang siya ang kakampihan at para maging kawawa sa harap ng nakakarami. Parang sinasabi lang ni Carla na mas gugustuhin niya si Kyla dahil napaka-mature nito na babae at alam niyang kaya nitong i-handle ang kanyang sarili. Makikita din naman natin, di ba, na talagang napaka-mature ni Kyla at makikita natin kung gaano siya ka-responsabling babae.